Isang lalaking dati itinuring kong mundo ang nakaluhod ngayon sa malamig na sahig ng isang marangyang opisina. Nagmamakaawa ang traidor na ito sa isang babaeng nakatalikod sa kanya. Isang babaeng minsan niyang hinayaang mamatay sa dilim. Wala siyang nakuhang sagot, kundi ang pagbagsak ng isang itim na folder na naglalaman ng katibayan ng kanyang tuluyang pagkasira. Ngunit bago ang araw na ito ng paniningil, at bago pa man niya matuklasan kung kaninong pangalan talaga ang nakasulat sa huling testamento, paano nga ba humantong sa ganito ang lahat? Bumalik ang aking diwa sa kasalukuyan nang marinig ko ang isang pamilyar at malamig na boses mula sa kabilang kwarto. Hayaan mo na siyang mamatay dyan sa loob. Walang kuryente, walang gamot, at hindi niya kayang lumabas dahil nakakandado ang pinto. Pagbalik natin galing Europe, tapos na ang problema natin. Atin na ang lahat. Ang boses na iyon ay pagmamay-ari ni Gabriel, ang asawang pinagsilbihan ko sa loob ng 14 na taon. Kasunod nito ay ang hagikik ng aking biyenan na si Doña Celia na nooy walang ginawa kundi magdasal sa harap ng altar, ngunit may pusong mas maitim pa sa gabi. Nakahiga ako sa sahig ng aming kwarto. Ang hapdi sa aking dibdib dahil sa matinding lagnat at hika ay wala nang panama sa lamig ng katotohanang gumagapang sa aking balat. Sa labas ng bintana, walang awang humahampas ang malakas na bagyo sa Maynila. Biglang umilaw ang screen ng cellphone ko sa ibabaw ng lamesa. Isang mensahe mula kay Gabriel. Hon, locked from the outside, para safe ka ha. Ang lakas ng bagyo. I left some biscuits on the table. Aalis na kami papuntang airport, malapit na ang flight namin. I love you, magpagaling ka. Isang nakakasuyang kasinungalingan. Sa ilalim ng mensaheng yon, nakita ko ang natitirang 10% ng baterya ng aking telepono. Malapit na silang umalis patungong paliparan. Kung hindi ako kikilos ngayon, tuluyan na akong magiging isang bangkay na pagpipistahan ng kanilang kasakiman. Walang luhang tumulo mula sa aking mga mata, walang panaghoy. Ang dating Mia na uubusin ng sarili kakahingi ng paliwanag ay namatay na sa mismong sandaling narinig ko ang plano nilang patayin ako. Pinilit kong ibangon ang aking nanghihinang katawan. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga kamay, hindi dahil sa takot o sakit, kundi dahil sa matinding pagpipigil na sunugin ang bahay na ito bago ako umalis. Dahan-dahan akong gumapang patungo sa pinakasulok ng aking cabinet. Sa ilalim ng mga lumang damit na hindi ko na naisuot dahil sa kakatipid para sa negosyo ni Gabriel, hinugot ko ang isang inalikabok na baul. Sa loob nito ay isang lumang cellphone. Ang nag-iisang kagamitan na itinago ko mula sa aking nakaraan. 14 na taon ko itong hindi ginamit. 14 na taon kong kinalimutan kung sino talaga ako, para lang matawag na isang mabuting asawa. Pinindot ko ang power button. Umilaw ang screen. Denial ko ang nag-iisang numerong nakasave doon. Tanging ang mahabang tunog ng pagring ang bumiyak sa katahimikan ng kwarto hanggang sa may sumagot. Anak? Ang malalim at nanginginig na boses mula sa kabilang linya. Papa. Huminga ako ng malalim, pilit pinapatatag ang aking tinig. Kailangan ko po ng tulong. Wala pang isang oras, sa kalagitnaan ng humahagupit na bagyo, dumating ang katapusan ng pamilya Villarreal. Hindi mga bumbero o ambulansya ang sumira sa kandado ng pintuan, kundi ang mga armadong tauhan ni Don Mateo Valdez, ang bilyonaryong ama na tinalikuran ko para sa isang lalaking walang kwenta. Bago ako maingat na binuhat ng mga tauhan, patungo sa naghihintay na itim na SUV, huminto ako sa tapat ng lamesa. Hinubad ko ang aking singsing sa kasal, ang nag-iisang saksi sa aking pagiging alipin. Tahimik ko itong ipinatong sa ibabaw ng mga pekeng dokumento, ng paglipat ng titulo na pinapirmahan sa akin ni Gabriel kagabi, nang may mapagpanggap na pag-aalala. Akala niya ay nakuha na niya ang lahat. Hindi niya alam, ang pirma ko sa papel na iyon ay ang mismong maghuhukay ng kanyang libingan. Lumipas ang ilang oras. Sa itaas ng mga ulap, nakaupo si Gabriel sa first-class cabin ng eroplano, kampanteng nakangiti habang humihigop ng mamahaling champagne. Ipinagdiriwang niya ang isang tagumpay na hindi kailanman magiging kanya. Samantala, sa isang eksklusibo at pribadong kwarto sa ospital na pagmamay-ari ng mga Valdez, nakatayo ako sa harap ng malaking salamin,
matapos lapatan ng lunas. Tiningnan ko ang sarili kong refleksyon. Nawala na ang ginang na nakayuko, nakaduster at sunod-sunuran. Ang nakatingin sa akin ngayon ay ang nag-iisang tagapagmana ng 1 bilyong pisong imperyo. Hinaplos ko ang malamig na salamin at idineklara sa aking sarili nang may tinig na kasing talim ng yelo. Patay na ang asawa mo, Gabriel. Ang babalik ay ang bangungot mo. Kasabay nito ay ang pagtunog ng aking bagong telepono. Isang mensahe mula kay Papa ang naglalaman ng isang pangalan. Ang taong makakatulong sa akin na pabagsakin ang mga Villarreal. Attorney Rafael Cruz. Sa isip ko ay umalingaw-ngaw ang tunog ng pagtama ng baso ng champagne ni Gabriel. Isang tunog na malapit na niyang pagsisihan habang buhay. Ang masayang pag-imbulog ng alak sa baso ni Gabriel sa himpapawid ay tila napalitan ng malamig at nakakabinging katahimikan sa loob ng opisina ni Attorney Rafael Cruz. Nakaupo ako sa isang malapad na leather chair, tuluyan ng nakabawi ang lakas ng aking katawan. Sa harap ko ay ang lalaking tinukoy ni Papa, si Rafael. Isang abogadong may matalim na paningin, formal ang bihis, at walang sinasayang na salita. Inilapag niya sa ibabaw ng glass table ang sandamakmak na dokumento, mga patunay ng walang hanggang kasakiman ni Gabriel. Binasa ko ang mga papeles, ginamit ng magaling kong asawa ang pangalan ko, pati na ang mga pekeng titulo ng lupa na pinapirmahan niya bago sila umalis patungong Europe, upang umutang ng daan-daang milyong piso sa iba't ibang bangko. Ginawa niya akong pain. Ang plano niya, kapag bumagsak ang negosyo niya, ay ako ang hahabulin ng batas, habang siya ay nagpapakasarap sa pera ko. I-freeze mo ang lahat ng joint accounts namin, mahinahon, ngunit mariin kong utos kay Rafael, habang patuloy kong inililipat ang mga pahina ng dokumento. Maaari ko ring ipasara ang mga personal niyang account kung nanaisin mo, Miss Valdez. Sagot niya ng may profesional na tono. Handang gawin ang anumang naisin ko. Wag muna, tugon ko. Ang aking mga mata ay nakapako sa mga numero. Gusto kong isipin niya na system error lang ng bangko. Bigyan mo siya ng pag-asa. Hayaan nating umakyat siya ng mataas bago natin siya tuluyang ihulog. Tumango si Rafael. Isang tahimik na pahiwatig na naiintindihan niya ang laro ko. Lumipas ang 1 linggo at natapos ang marangyang bakasyon ng mga Villarreal. Sa pamamagitan ng mga pribadong investigador ni Rafael, napanood ko sa isang tablet ang pagdating nila sa bahay na iniwan ko. Pagkabukas ng pinto, nakita ni Gabriel ang aking singsing na naiwan sa lamesa, eksakto sa pwesto kung saan ko ito huling ipinatong. Walang luha sa kanyang mga mata noong una. Ngunit nang dumating ang mga kapitbahay dahil sa ingay at pagwawala ni Doña Celia, biglang nag-iba ang mukha ni Gabriel. Nagpanggap siyang umiiyak, sumisigaw na nawawala ang kanyang asawa. Pinalabas nilang nabaliw ako sa sakit, kaya ako lumayas at nagnakaw pa raw ng pera bago umalis. Ang galing ng palabas. Nakakasukang isipin na minsang naniwala ako sa galing nilang manlinlang. Kinabukasan, lumabas ang tunay na kulay ni Gabriel. Sa halip na hanapin ang asawang pinapalabas niyang nawawala, dumiretso siya sa isang mamahaling jewelry store kasama ang kanyang kabit. Napanood namin ni Rafael ang live security footage mula sa mga tauhang nakabantay sa kanya. Inabot ni Gabriel ang kanyang platinum card sa cashier upang bayaran ang isang diamond necklace para sa babae niya. Ngunit makalipas ang ilang segundo, ibinalik ng cashier ang card. Declined. Inulit ni Gabriel. Declined muli, namula ang kanyang mukha sa galit at kahihiyan sa harap ng kanyang kabit. Sumisigaw siyang nagkamali lang ang sistema ng bangko, pilit isinasalba ang kanyang nabasag na ego. Habang pinapanood ko ang pagkapahiya ni Gabriel sa screen, nakaramdam ako ng mainit na bagay na dumampi sa aking kamay. Tahimik na inilapag ni Rafael ang isang tasa ng kape sa aking tabi. Wala siyang sinabi, hindi siya nang himasok. Ngunit ang simpleng kilos na iyon ay nagbigay ng isang kakaibang ginhawa. Isang pag-aalaga na hindi ko kailangang hingin, makaawaan, o ipagbayad ng aking pagkatao. May napansin ako sa mga bank statements ni Gabriel, basag ni Rafael sa katahimikan, habang nagbubukas ng isa pang folder. May isang taong nagbibigay sa kanya ng impormasyon kung saan nakatago ang ilang maliliit na personal accounts mo. Isang taong malapit sa'yo mula sa nakaraan mo.
Kumunot ang aking noo. Sino ang magtatraidor sa akin ng ganito? Bago ko pa man matanong kung sino ang taong ito, nakita namin sa screen na may sinagot na tawag si Gabriel habang nagmamadaling lumabas ng mall. Hudyat iyon ng isa pa naming plano. Sa kabilang linya ay ang kinatawa ng pinakamalaking nagpautang sa kanyang kumpanya, isang utang na palihim ko nang nabili. Binigyan si Gabriel ng 48 oras para magbayad ng 50 milyong piso. Kung hindi, isasanla at kukunin ang kanyang buong negosyo, pati na ang bahay na tinitirhan ng kanyang ina. Wala siyang alam na ang asawang pilit niyang pinatay, ang mismong naniningil sa kanya ngayon. Mula sa screen, kitang-kita ko ang pagkabigla sa mukha ni Gabriel, kasunod ng mabagal at tuluyang pagpatak ng malamig na pawis mula sa kanyang noo. Ang pagpatak ng malamig na pawis mula sa noo ni Gabriel ay simula pa lamang ng mas mahabang kalbaryo. Sa mga sumunod na araw, natunghayan ko ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Ginamit niya ang lahat ng kanyang koneksyon, mga kalaro sa golf, mga kasosyo sa negosyo, pati na ang mga malalayong kamag-anak. Subalit sa bawat pagtawag niya, tanging pagtanggi ang kanyang natatanggap. Hindi niya alam na naglabas ng isang lihim na kautusan ang Valdez Group. Sinumang tumulong kay Gabriel Villarreal ay babanggain ang pinakamalaking imperyo sa bansa. Walang sinuman ang susugal sa isang palubog na barko. Sa kabilang banda, sinubukan ng aking biyenan na si Doña Celia na isalba ang kanilang pamilya gamit ang kanyang nag-iisang puhunan, ang kanyang yabang. Dumalo siya sa isang marangyang charity ball. Suot ang kanyang paboritong bestida. Umaasa ang makakakuha ng pabor sa mga matataas na tao sa lipunan. Ngunit kumalat na ang balita tungkol sa kanilang pagkalubog sa utang. Imbes na tulong, mga mapanuyang tingin at patagong tawanan ang sumalubong sa kanya. Kinagabihan, natanggap ko ang ulat mula sa tauhan ni Rafael. Nang ihatid si Doña Celia ng kanyang inarkilang driver, wala itong maibayad dahil lahat ng kanyang card ay tinanggihan ng bangko. Sa matinding kahihiyan at kawalan ng pag-asa, tahimik na tinanggal ng matanda ang kanyang kwintas na perlas at ibinayad ito sa driver. Napangiti ako ng tipid. Hindi alam ng driver at tila nakalimutan na rin ng aking biyenan na ang kwintas na yon ay peke, isang murang alhas na binili ko para sa kanya sa isang tiyangge noong mga panahong nagtitipid kami para sa negosyo ni Gabriel. Ang pamilyang labis na nagpapahalaga sa imahe ay tuluyan ng nawala ng mukhang ihaharap. Ibinalik ko ang aking atensyon sa loob ng opisina nang iabot sa akin ni Rafael ang isang brown envelope. Laman nito ang pagkakakilanlan ng taong nagbebenta ng aking impormasyon kay Gabriel. Binuksan ko ito. Bumungad sa akin ang isang pamilyar na mukha, si Lorna, ang matalik kong kaibigan. Ang babaeng inutangan ako ng malaki para sa pagpapaospital ng kanyang ina, na kailanman ay hindi ko siningil. May kumurot sa aking dibdib, isang multo ng nakaraan, ngunit hindi ko hinayaang mangibabaw ang emosyon. Walang luhang pumatak. Walang galit na sumabog. Tiningnan ko lang ang litrato niya na parang isang basag na baso na kailangan ng itapon. Gusto mo bang sampahan natin siya ng kaso ngayon din? Tanong ni Rafael. Nakahanda ang mga legal na hakbang. Ibinalik ko ang litrato sa loob ng envelope at kalmadong sumagot. Ibukod mo ang kaso niya. Huwag muna ngayon. May sarili akong plano para sa kanya. Isa lamang siyang maliit na pyesa sa aking chessboard at alam ko kung kailan ko siya eksaktong igagalaw. Ngayon, wala nang matakbuhan si Gabriel. Ubus na ang kanyang oras. Eksakto sa aking plano, isang balita ang umere sa telebisyon sa loob ng kanyang opisina. Ipinahayag ng Valdez Corporation na naghahanap ito ng mga palubog na kumpanya upang tulungan at bilhin sa ilalim ng isang malaking bailout program. Tiningnan ako ni Rafael na may bahagyang pagtataka sa kanyang mga mata. Tinanong niya kung bakit ko sinadya na mapanood ni Gabriel ang balitang iyon sa mismong araw ng kanyang palugit. Tiningnan ko si Rafael at sumagot ako ng may malamig na ngiti. Bakit ko nga ba siya bibigyan ng ideya kung paano makatakas? Dahil gusto kong isipin niya na nakahanap siya ng pinto palabas. Nang hindi niya namamalayang kusang loob siyang pumapasok sa sarili niyang kabaong. Kinagabihan, bumuhos muli ang malakas na ulan sa lungsod. Nakatayo ako sa harap ng malawak na bintana ng aking penthouse sa tuktok ng Valdez Corporation. Mula sa itaas,
natanaw ko ang isang maliit na figurang pilit sumisilong mula sa bagyo. Si Gabriel. Basa, basag, at labis na nagmamakaawa sa mga gwardya, napapasukin siya upang makausap ang sinumang pinuno ng kumpanya. Hinaplos ko ang malamig na salamin ng bintana. Tinitigan ang asawang minsan ay nagtapon sa akin sa dilim. Pumasok ka sa hawla, Gabriel. Mahina akong bulong sa hangin. Sa ibaba, kasabay ng aking pagbata, ay ang unti-unting pag-urong ng malalaking pintong salamin ng gusali. Ang pagbukas ng malalaking pintong salamin ng Valdez Corporation ay tila pag-anyaya sa isang langaw na pumasok sa sapot ng gagamba. Basang-basa sa ulan, humakbang si Gabriel sa loob ng marangyang lobby. Inasahan niyang sasalubungin siya nang may mataas na paggalang dahil ipinagmamalaki niya sa lahat na isa siyang sikat na negosyante. Ngunit iba ang utos ko sa mga gwardya. Pinaupo lamang siya sa isang malamig na silya sa gilid ng pasilyo. 5 oras. 5 oras siyang naghintay habang tumutulo ang maruming tubig mula sa kanyang mamahaling suit papunta sa makintab na marmol na sahig. Pinanood ko ang unti-unting pagkaubos ng kanyang pasensya at pagguho ng kanyang kayabangan mula sa monitor sa aking penthouse. Ito ang unang hakbang ng pagdurog sa kanyang isip. Nang tuluyan na siyang manghina sa gutom at pagod, saka lamang siya pinapasok sa conference room kung saan naghihintay si Attorney Rafael Cruz. Walang bakas ng emosyon ng abogado. Hindi niya ipinakilala kung sino ang nakatataas na nasa likod ng kumpanya. Tanging ang bigat ng kapangyarihan lang ng Valdez Group ang kanyang ipinadama sa bawat salita. Inilapag ni Rafael ang isang makapal na folder sa mesa. Ito ang bailout contract, Mr. Villarreal. Panimula ni Rafael gamit ang pormal at malamig na tono. Babayaran ng Valdez Corporation ang 50 milyong pisong utang mo. Ngunit bilang collateral, isasanla mo sa amin ang lahat ng natitira mong ari-arian. Kabilang narito ang iyong ancestral house at ang lahat ng hidden assets na pilit mong itinago mula sa iyong mga asawa at creditors. Namutla si Gabriel. Ang bahay na iyon ay ang mismong lugar kung saan niya ako kinulong upang mamatay. Pilit niyang ipinagtanggol ang kanyang sarili. Sinabing labis naman yata ang hinihingi ng kumpanya. Ngunit bago pa man siya makipagtalo, ay tumunog ang kanyang telepono. Kahit sa pamamagitan ng security camera, rinig na rinig ko ang matining na boses ng kanyang kabit na nagrereklamo at humihingi ng pera dahil pinahiya raw ito sa mall noong nakaraang araw. Ang desperasyon na mapanatili ang kanyang peking imahe sa harap ng ibang babae ang naging huling mitsa. May nanginginig na kamay na kinuha ni Gabriel ang sikat na gintong panulat at mabilis na pumirma sa kontrata nang hindi binabasa ang bawat detalye. Habang pinagmamasdan ko ang bawat guhit ng kanyang pirma, hindi ko mapigilan ang paglalaro ng isang tipid na ngiti sa aking mga labi. Dahan-dahan kong hinaplos ang makinis na gilid ng aking mahogany na lamesa. Ang lamig ng kahoy sa aking mga daliri ay tila sumasabay sa init ng aking tagumpay. Tapos na ang laro, nasa loob na siya ng hawla. Pagkaalis ni Gabriel, naiwan si Rafael na nakatayo sa loob ng conference room. Tiningnan niyang maigi ang huling pahina ng kontrata. May isang partikular na sugnay doon na ako mismo ang nagdagdag at nagbago kagabi. Isang maliit na detalye na hindi napansin ni Gabriel dahil sa kanyang pagmamadali, ngunit sapat na para burahin ang buong pagkatao niya. Isang palaisipan para kay Rafael kung paano ko gagamitin ang sandatang yon, ngunit alam niyang hindi ako pumapalpak sa aking mga kalkulasyon. Sa kabilang dako, umuwi si Gabriel na may bitbit na huwad na tagumpay. Akala niya ay naisalba na niya ang kanyang kumpanya at ang kinabukasan ng kanyang pamilya. Ngunit pagkabukas niya ng pinto ng kanilang bahay, bumungad sa kanya ang isang nagkakagulong eksena. Kalat ang mga maleta sa sala. Umiiyak ang mga kasambahay na nawalan ng trabaho. At sa gitna ng kaguluhan, nanginginig na nakatayo si Doña Celia habang hawak ang isang pormal na dokumento. Gabriel, may mga abogadong dumating kanina, pinaalis nila tayo. Humihikbing sigaw ng matanda. Wala na ang bakas ng kanyang kayabangan at mataas na tingin sa sarili. May nagpadala ng notice of eviction, hindi na atin ang bahay na ito. Naguguluhang inagaw ni Gabriel ang papel mula sa kanyang ina.
Binasa niya ang nilalaman. Totoo ang sinasabi ng dokumento. Kagyat na kinukuha ng nagmamay-ari ang bahay dahil sa paglabag sa mga legal na kasunduan. Ngunit ang nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Gabriel ay hindi ang pagkawala ng kanyang tahanan, kundi ang pangalan at pirmang nakasulat sa ibaba ng dokumento bilang nag-iisang nagmamay-ari nito. Hindi ito pangalan ng anumang malaking korporasyon. Hindi ito ang Valdez Group. Ito ay ang malinaw na pangalan ni Mariela Valdez Villarreal, ang asawang inakala nilang matagal ng patay. Nabitawan ni Gabriel ang dokumento. Ang walang tunog na pagbagsak ng piraso ng papel na iyon sa sahig ay tila naghudyat ng tuluyang pagtatapos ng kanyang mundo. Ang panlalamig ng buong katawan ni Gabriel habang nakatitig sa pangalan ko sa ibaba ng Notice of Eviction ay mabilis na napalitan ng mapusok na galit. Sa halip na matakot o usisain kung paano ako nakaligtas, nanaig ang kayabangan at maling akala sa kanyang isipan. Sigaw niya sa buong bahay na isa itong panloloko. Para sa kanya at sa kanyang ina, isa akong magnanakaw na nagtago, kumuha ng pera. At ngayon ay ginagamit ang mga peking dokumento para bawiin ang kanilang bahay. Hindi nila alam, ang bawat galaw nila ay eksaktong nakaguhit sa plano ko. Kinabukasan, sumugod ang mag-ina sa main branch ng bangko upang ireklamo ang mga hinihinalang peking papeles. Nag-aamok si Doña Celia sa lobby, malakas ang boses na naguutos sa manager na ipaaresto ang asawa ng kanyang anak dahil sa pagnanakaw. Ngunit ang sumalubong sa kanila mula sa pribadong opisina ay hindi ang branch manager, kundi si Attorney Rafael Cruz. Hawak ang kalmadong tindig na laging nagpapaliit sa sinumang kaharap niya. Pinandilatan ni Doña Celia si Rafael, mabilis na nagbitiw ng masasakit na salita at sinabing isa lamang itong abogadong utusan na nakikialam sa negosyo ng mga mayayaman. Walang nagbago sa ekspresyon ni Rafael. Sa halip, marahan niyang ibinaba ang kanyang briefcase at malamig na nagpakilala. Siya ang legal representative ng Valdez Corporation, ang mismong kumpanyang pumasok sa kasunduan kay Gabriel kahapon. Napaatras si Gabriel, biglang nag-iba ang tono. Magalang siyang nagtanong kung bakit naroon si Rafael. Gamit ang boses na walang bahid ng panlilinlang, ipinaliwanag ni Rafael na ang Valdez Corporation ay naging biktima rin umano ng isang malaking panloloko. Sinabi niyang si Mariela Valdez Villarreal ay isang wanted na kriminal sa kanilang sistema dahil sa pagkakautang at ginagamit umano ang pangalan ng Valdez Corporation upang kumuha ng mga ari-arian. Paniwalang paniwala si Gabriel. Para sa kanya, napakagandang pakinggan na ang asawang tinatapak-tapakan niya noon ay isa na ngayong pugante sa mata ng batas at ng pinakamalaking kumpanya sa bansa. Inalok ni Rafael si Gabriel ng isang kasunduan. Kailangan daw ng Valdez Corporation ang lahat ng lumang personal na dokumento, financial records at identification cards ko na naiwan sa bahay upang tuluyan akong makasuhan at maklear ang pangalan ni Gabriel mula sa mga utang. Walang pag-aalinlangang sumang-ayon ng asawa ko. Para siyang asong tuwang-tuwa na iniabot kay Rafael ang isang kahon ng aking mga personal na gamit. Hindi alintana na ang ibinibigay niya ay ang mismong mga orihinal na katibayan ng kanyang mga lihim na transaksyon na nakapangalan sa akin. Ibinigay niya ang ebidensyang magpapakulong sa kanya. Pinanood ko ang lahat ng ito mula sa earpiece na nakakonekta sa telepono ni Rafael. Nang tanggapin ni Rafael ang kahon, nakita ko ang tahimik at matalim niyang pagngisi. Isang ngiti ng isang taong alam na tapos na ang laro dahil mismong ang kalaban ang nagbigay ng huling piraso ng puzzle. Nang makalabas ng bangko, hindi magkamayaw sa tuwa sina Gabriel at Doña Celia. Akala nila malulutas na ang problema at makukulong pa ang asawang nagpapahirap sa kanila. Sa sobrang saya ni Gabriel, kinuha niya ang kanyang telepono upang tawagan ang kanyang kabit. Nais niyang ibalita na ligtas na ang kanilang kinabukasan at malapit na niyang makuha ang lahat ng pera mula sa kaso laban sa akin. Ngunit ang sumagot sa kabilang linya ay hindi ang malandi at matining na boses ng kanyang kalaguyo. Mula sa aking inuupuan sa isang tahimik na kafe, kalmado kong inilapit ang telepono ng kanyang kabit sa aking mga labi. "Hello, Gabriel," bati ko. Ang boses ko ay kasing lamig ng hanging pumapasok mula sa labas. "Miss me?" Walang salita ang namutawi mula kay Gabriel. Tanging ang malalim, mabilis,
at nanginginig niyang paghinga ang narinig ko sa linya. Ramdam na ramdam ko ang panlalamig ng kanyang buong katawan habang gumuho ang kanyang ilusyon. Sa kasalukuyan ng tawag na yon, nakaupo ako sa isang pribadong sulok ng isang mamahaling kafe. Sa kabilang dulo ng linya, nanatiling tahimik si Gabriel, mistulang na paralisa sa takot at pagkabigla. Pinatay ko ang tawag at ibinalik ang telepono sa lamesa. Nasa harapan ko ngayon ang dalawang babaeng naging bahagi ng ilusyon ni Gabriel. Sa kaliwa ay ang kanyang kabit, nanginginig at namumutla, hindi makapaniwalang ang basurahan at may sakit na asawang. Madalas ikwento sa kanya ay ang babaeng nasa harap niya ngayon, nakasuot ng eleganteng kasuotan at may kapangyarihang burahin siya sa isang salita. Sa kanan ay si Lorna, ang matalik kong kaibigan. Nakayuko at hindi makatingin ng diretso sa aking mga mata. Walang sigawan, walang sabunutan, at walang eksenang iskandalo gaya ng inaasahan ng mga taong nasa paligid. Hindi sila karapat-dapat sa ganoong pag-aaksaya ng aking enerhiya. Binaling ko ang aking atensyon sa kalaguyo. Kalmado kong inilapag sa harap niya ang isang folder na naglalaman ng mga dokumento mula sa bangko. Ipinaliwanag ko nang walang kahit anong bakas ng galit na hindi siya kailanman papakasalan ni Gabriel. Dahil ang tanging ginawa nito ay ipangalan sa kanyang address ang daan-daang libong pisong utang. Ginamit lamang siyang dummy para pagtaguan ng mga hindi nabayarang credit cards. Nang mapagtanto ng babae ang katotohanan, bumuhos ang kanyang mga luha. Nagmamakaawa siyang wala siyang alam. Tumango lamang ako, pinulot ang aking kape, at sinabing malaya na siyang umalis. Tumakbo siya palabas ng kafe, bitbit ang katotohanang wasak na rin ang kanyang buhay. Tapos na ang papel niya. Hindi ko ugaling makipag-away sa kapwa ko biktima ng panlilinlang. Nang kami na lang ni Lorna ang natira, nabalot ng mabigat na katahimikan ang aming lamesa. Unti-unting umangat ang kanyang paningin, lumuluha, at nagsimulang magpaliwanag na blackmail daw siya ni Gabriel. Ginamit nito ang malaking utang niya sa pagpapaospital ng kanyang ina upang takutin siya. Kapag hindi raw niya ibinigay ang impormasyon tungkol sa aking mga tagong yaman, ipapakulong siya ni Gabriel at mawawala ng tirahan ang kanyang pamilya. Tinitigan ko siya. Naiintindihan ko ang kanyang takot. Ang pagmamahal sa pamilya ay madalas nagtutulak sa atin na gumawa ng mga desperadong desisyon. Ngunit ang pag-unawa ay hindi katumbas ng pagpapatawad. Naiintindihan ko kung bakit mo ginawa, Lorna, mahinahon, ngunit matigas kong sabi. Pero hindi ibig sabihin ay mapapatawad kita. Binenta mo ang buhay ko para iligtas ang sayo. Noong gabing kinuha nila ang mga gamot ko at kinulong ako sa dilim. Alam mo ang plano niya pero pinili mong manahimik. Mas lalong humagulgol si Lorna, humihingi ng isang huling pagkakataon upang makabawi. Hindi ako nagpadala sa awa, ngunit alam kong may huli pa siyang silbi. Binigyan ko siya ng isang kondisyon. Kailangan niyang tawagan si Gabriel at magbigay ng maling impormasyon. Sasabihin niyang nagtatago ako sa isang lumang warehouse sa labas ng bayan at nagbabalak na tumakas patungong ibang bansa dala ang pera nito. Gaya ng inaasahan, mabilis na sumunod si Lorna. Pagkatapos ng tawag, inilapag ko ang bayad para sa aming mga kape sa lamesa. Tumayo ako at naglakad palabas, hindi na muling lumingon pa sa kaibigang minsan kong tinuring na kapatid. Ang pagputol sa isang relasyong lason ay dapat gawin ng may dignidad at pinalidad. Sa kabilang banda, matapos matanggap ni Gabriel ang lokasyon mula kay Lorna, nagdilim ang kanyang paningin. Ang akala niya ay pagkakataon na ito upang hulihin ako at puwersahing ibalik ang kanyang pera bago ako tuluyang makatakas. Ginamit niya ang natitirang barya sa kanyang bulsa upang magpagas at nagmadaling nagmaneho patungo sa lumang warehouse na sinabi ni Lorna. Punong-puno ng pag-asa at galit si Gabriel nang marating niya ang lugar. Malakas niyang binuksan ang kalawanging pinto ng warehouse, sumisigaw ng aking pangalan, handang manakit at magbanta. Ngunit pagbukas niya ng pinto, hindi ang aking mukha ang bumungad sa kanya. Sa halip, ilang mga pulis ang nakatayo roon, hawak ang mga posas at mga warrant of arrest para sa patong-patong na kasong fraud, estafa, at tangkang pagpatay. At mula sa labas ng warehouse, narinig niya ang malamig na tunog ng paglock ng posas sa kanyang mga pulso.
Ang malamig na paglapat ng bakal sa mga pulso ni Gabriel ay nag-iwan ng malalim na marka, hindi lamang sa kanyang balat, kundi sa kanyang kayabangan. Nag-eskandalo siya sa loob ng presinto, sumisigaw na isa siyang biktima ng paninira at hindi siya isang kriminal. Ngunit walang pakialam ang batas sa kanyang mga pag-iyak. Upang pansamantalang makalaya mula sa malamig na selda, kinailangan niyang gamitin ang huling natitirang ipon ni Doña Celia para magbayad ng piyansa. Nang makalabas siya kinabukasan, simot na ang kanilang yaman, wala na silang pera, kahit pambili ng maayos na pagkain. Pagdating nila sa isang maliit at murang kwarto na napilitan nilang upahan matapos palayasin sa kanilang mansyon, sinalubong sila ng isa pang balita na tuluyang nagpaguho sa kanilang mundo. Ipinadala na ng Valdez Corporation ang formal na abiso na kukunin na nila ang buong kumpanya ni Gabriel dahil sa nilabag nitong kasunduan. Partikular ang pagkakadawit nito sa patong-patong na kasong estafa. Wala nang ibang matakbuhan, wala nang ibang pag-asa. Napilitan sina Gabriel at Doña Celia na ibaba ang kanilang natitirang dangal at sumugod sa gusali ng Valdez Corporation. Nawala na ang angas ng mag-ina. Sa harap ng maraming empleyado at mga dumadaang matataas na panauhin sa lobby, lumuhod si Gabriel, lumuluha at nagmamakaawa sa mga gwardya na papasukin siya. Sumunod si Doña Celia, nakayuko ang ulong dating puno ng pagmamataas, humihingi ng awa na makita man lang ang nakatataas. Makalipas ang ilang oras ng matinding pagdurusa at kahihiyan sa harap ng publiko, bumaba si Attorney Rafael Cruz. Walang emosyong tiningnan ng abogado ang dalawang taong nakalugmok sa sahig. Matapos ang mahabang pagmamakaawa, pumayag si Rafael na bigyan sila ng 5 minutong pagpupulong kasama ang CEO at tagapagmana ng Valdez Empire kinabukasan. Habang pinapanood ko ang lahat ng tagpong ito mula sa monitor sa aking opisina, naramdaman ko ang matinding pagod hindi dahil sa awa, kundi dahil sa bigat ng 14 na taong sakit na ngayon ko lang tuluyang nailalabas. Biglang may nagpatong ng isang mainit na quote sa aking mga balikat. Napalingon ako at nakita si Rafael. Bukas tapos na ang lahat, malumanay niyang sabi. Ang kanyang boses ay nagtataglay ng isang tahimik na suporta at paggalang, malayo sa mga pautos at mapang-abusong salita na nakasanayan ko noon. Magpahinga ka na muna. Tumango ako at isinandal ang aking likod sa upuan. Ramdam ang ginhawa mula sa simpleng kilos na yon ng pag-aalaga. Ngunit bago ako umalis ng opisina ng gabing iyon, dumating si Papa at pinapirmahan sa akin ang isang huling dokumento, isang papel na magsisilbing huling pako sa kabaong ni Gabriel. Hindi na nagtanong pa si Rafael kung para saan iyon, ngunit alam kong palaisipan sa kanya kung anong klaseng parusa ang nakapaloob sa pahinang iyon. Kinabukasan, isinuot ni na Gabriel at Doña Celia ang kanilang mga pinakamagarang damit na naiwan, umaasang gagamitin muli ang kanilang panlilinlang upang mamanipula ang misteryosong CEO, gaya ng pagmanipula nila sa akin noong ako ay isang mahinang asawa pa lamang. Pumasok sila sa malawak at malamig na boardroom ng Valdez Corporation. Sa dulo ng mahabang lamesa, nakatalikod ang malaking leather chair ng CEO, nakaharap sa bintana kung saan kita ang buong syudad ng Maynila. Nandito na po kami para magmakaawa, sir. Nanginginig na panimula ni Gabriel, nakayuko habang lumalapit. Bigyan niyo pa po sana kami ng pagkakataon na maisalba ang kumpanya ko. Handa po akong gawin ang lahat. Kasabay ng kanyang huling salita, unti-unting umikot ang upuan upang harapin sila. Umikot ang upuan. Walang ngiti, walang bakas ng nakaraan. Ako ang nakaupo roon, hindi na ang asawang nakaduster at amoy sibuyas, kundi isang babaeng nakasuot ng makapangyarihang puting power suit. Ang aking mga mata ay kasing lamig ng yelo habang nakatitig sa 2 taong sumira sa buhay ko. Nabitawan ni Doña Celia ang kanyang lumang bag. Ang tahimik na pagbagsak nito sa marmol na sahig ay sumabay sa tuluyang pagguho ng kanyang mundo. Natulala si Gabriel. Nagsalubong ang kanyang mga kilay, pilit pinoproseso ng kanyang maliit na utak ang nakikita niya. Mia, anong ginagawa mo rito? Asan ang CEO? Pasigaw niyang tanong. Tila inisip na baka nagtatrabaho lamang ako roon bilang isang hamak na sekretarya. Bago pa ako makasagot,
bumukas ang pinto sa gilid ng silid. Pumasok si Don Mateo. Ang kanyang tindig ay nagpapahiwatig ng awtoridad na nagpatahimik sa buong kwarto. Tumabi siya sa akin at tiningnan ng may pandidiri ang mag-ina. Ako ang founder ng kumpanyang pinagmakaawaan ninyo, panimula ng aking ama. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa malawak na silid. At ang babaeng nasa harap ninyo ay ang aking unika hija, ang nag-iisang tagapagmana at kasalukuyang CEO ng Valdez Empire, si Mariela Valdez. Halos mabilaukan si Gabriel sa sarili niyang laway. Namutla siya. Subalit, dahil sa kanyang matinding pagkadesperado, nanaig ang kanyang ugaling mapanlinlang. Pilit siyang lumapit sa akin, iginuhit ang isang pekeng ngiti sa kanyang labi, at nagbadyang yumakap na tila walang nangyari. Hon, alam kong buhay ka. Miss na miss kita. Nagsinungaling siya habang nanginginig ang kanyang tinig. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Kaya ba tayo nandito? Para tulungan mo ang kumpanya at ang pamilya natin? Walang emosyong umatras ako upang iwasan ang kanyang maruming mga kamay. Wala na tayong pamilya simula noong gabing kinuha ninyo ang gamot ko, ikinulong ninyo ako sa dilim, at hinayaan ninyong mamatay, malamig kong sagot. Tumango ako kay Rafael, walang pag-aaksaya ng oras. Inilapag ng abogado ang panibagong patong ng mga dokumento sa mesa. Mga ebidensya ng kanyang pagnanakaw sa aking mga personal na account, ang mga peking titulo, at ang pinakamabigat sa lahat. Ang formal na kasong frustrated murder at illegal detention dahil sa ginawa nilang pag-abandona sa akin noong humagupit ang bagyo. Nang makita ni Doña Celia ang kapal ng ebidensyang magpapakulong sa kanyang anak, nanginginig siyang lumapit at ginamit ang huling card na alam niya ang panunumbat. Mia, anak, ano itong ginagawa mo sa asawa mo? Wala ka bang utang na loob? Tinanggap ka namin sa pamilya namin noong wala kang wala at pinakain ka namin. Umiyak na sumbat ng matanda. Kalmado kong binuksan ang drawer ng aking lamesa at inihagis sa harap niya ang isang makapal na bundle ng mga resibo. Tinitigan ko siya ng tuwid. Ako ang nagbayad ng mga hospital bills mo noong inatake ka sa puso, Doña Celia. Pera ko ang ipinambili ng bigas na kinakain ninyo araw-araw. Habang nilulustay ng magaling mong anak ang kumpanya niya sa mga babae niya, ako ang bumuhay sa inyo. Wala akong utang na loob sa pamilyang ito. Kayo ang nagkakautang ng buhay sa akin. Tuluyang nabura ang ilusyon ng matanda. Napaluhod siya na pagtantong ang babaeng tinapakan nila ay ang mismong nagbibigay sa kanila ng hininga. Napagtanto ni Gabriel na wala na siyang lusot. Makukulong siya, mauubos siya hanggang sa huling sentimo. Sa isang biglaang bugso ng desperasyon at kabaliwan, nang makitang papalapit ang mga security guards upang dakpin siya, inabot niya ang isang babasaging baso ng tubig sa mesa at inihampas ito sa gilid. Gamit ang matalim na basag ng salamin, mabilis siyang umatras at itinutok ito sa leeg ni Rafael na pinakamalapit sa kanya. Huwag kayong lalapit. Kung babagsak ako, may isasama ako. Sigaw ni Gabriel. Nanlilisik ang mga mata, tuluyan nang nawala sa katinuan. Sa gitna ng tensyon at namumuong panganib sa loob ng silid, isang maliit na patak ng dugo mula sa nasugatang daliri ni Gabriel ang dahan-dahang gumapang at tuluyang bumagsak sa makintab na sahig. Ang pagbagsak ng patak ng dugo sa makintab na sahig ay hindi naging sapat upang mabasag ang aking pagiging kalmado. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagpanik. Tiningnan ko lang si Gabriel, hindi nang may takot, kundi nang may matinding pandidiri. Ganyan ka kadesperado, Gabriel. Ang boses ko ay tahimik, ngunit bumabaon ng malalim. Mananakit ka ng taong walang kinalaman dahil duwag kang harapin ang sarili mong kasalanan? Akala ko ba isa kang marangal na negosyante? Isa ka lang palang pathetic na kriminal na hindi kayang tumayo sa sarili niyang paa? Sa halip na matakot si Rafael sa matalim na basag ng salamin na malapit sa kanyang leeg, hindi man lang nagbago ang ritmo ng kanyang paghinga. Dahil nakatutok si Gabriel sa mga sinasabi ko, nawala ang focus nito. Sa isang mabilis, kalkulado at malinis na galaw, hinawakan ni Rafael ang pulso ni Gabriel at buong lakas na pinilipit ito pabalik. Nabitawan ni Gabriel ang basag na salamin. Napadaing siya sa sakit nang itumba siya ni Rafael at idiin ang mukha niya sa malamig na marmol na sahig ng boardroom. Ito ang hudyat na hinihintay ng mga pulis na kanina pa nakatayo sa labas ng pinto sa aking utos.
Pumasok sila at mabilis na kinapitan si Gabriel. Ipinulupot ang mga braso nito sa likuran at kinabitan ng malamig na posas. Wala na siyang kawala. Nakita ni Doña Celia ang tuluyang pagbagsak ng kanyang paboritong anak. Umiiyak at nanginginig siyang gumapang patungo sa aking harapan. Nakaluhod na ngayon ang matanda sa mismong paanan ko. "Mia, anak, patawarin mo kami." Humihikbi niyang pagsamo, pilit inaabot ang laylayan ng aking kasuotan. "Pamilya tayo, nagkamali lang ang anak ko dahil sa stress sa negosyo, pero hindi niya intensyong saktan ka. Utang na loob, maawa ka sa asawa mo." Walang ekspresyong yumuko ako. Hinawakan ko ang kanyang baba at puwersahan siyang pinatingala sa akin. Hindi ko siya sinampal, sapagkat ang mga salita ko ay higit na masakit kaysa anumang pisikal na pananakit. Ang pamilya, Doña Celia, ay hindi iniiwan ang isa't isa sa dilim para mamatay habang sila ay nagbabakasyon. Mariin kong sabi, tinititigan ang kanyang nanlalaking mga mata. "Hindi ko kayo sisirain dahil sinira nyo na ang mga sarili nyo. Binigyan ko kayo ng pagkakataong mamuhay ng maayos, pero pinili ninyong maging sakim. Ngayon, pagbabayaran ninyo iyan hanggang sa huling sentimo." Binitawan ko siya at tumayo ako ng tuwid. Inutusan ko ang mga pulis na ilabas na ang bilanggo. Habang hinihila palabas, lumingon si Gabriel upang tingnan ako sa huling pagkakataon. Siguro ay umasa siyang makikita ang kahit munting bakas ng sakit, panghihinayang o kahit galit man lang sa aking mukha. Ngunit ang ibinigay ko lamang sa kanya ay purong kawalang pakialam. Tiningnan ko siya na parang isa siyang estrangherong walang halaga sa aking buhay. Ito ang pinakamasakit na parusang maaari kong ipataw sa isang lalaking may napakataas na pagtingin sa sarili. Ang patunayang hindi na siya nag-e-exist sa mundo ko. Nang magsara ang mabigat na pinto ng boardroom, tuluyang naiwan kaming dalawa ni Rafael sa loob. Umalis na rin si Papa upang asikasuhin ang mga media na naghihintay sa labas. Bigla, ang bigat ng 14 na taon ng pagtitiis, panlilinlang, at sakit na pilit kong ikinulong sa aking dibdib ay sabay-sabay na gumuho. Wala na akong kalaban, wala na akong kailangang patunayan. Napahawak ako sa gilid ng mesa nang biglang manghina ang aking mga tuhod. Napapikit ako, handa nang bumagsak. Ngunit bago pa man dumampi ang katawan ko sa sahig, naramdaman ko ang dalawang matitibay na bisig na sumalo sa akin. Hinayaan ko ang aking sarili na magpahinga sa mga braso ni Rafael. Sa kabilang banda, nangingibabaw sa loob ng silid ang tunog ng aking malalim at payapang paghinga. Isang hininga ng babaeng tuluyan nang nakalaya. Ang unti-unting pagbangon ng araw ay nagbigay ng bagong kulay sa kalangitan ng Maynila. Nagising ako sa aking kama sa penthouse ng Valdez Corporation. Ramdam ko ang pambihirang gaan sa aking dibdib, isang pakiramdam na matagal na panahon ko nang hindi naranasan. Wala nang umagang kailangan kong gumising ng 4:30 para magluto at maghanda ng baon. Wala nang mga peking ngiti na kailangan kong ibigay upang panatilihin ang kapayapaan sa isang pamilyang itinuturing akong alipin. Tapos na ang mga araw ng aking pagkaalipin. Binuksan ko ang telebisyon. Sa lahat ng balita, nangunguna ang pagbagsak ng kumpanya ni Gabriel Villarreal. Nahatulan siya ng mahabang panahon ng pagkakakulong dahil sa patong-patong na kaso ng estafa at ang planong pagpatay sa kanyang asawa. Ang minsan niyang ipinagmamalaking pangalan ay naging kasing kahulugan na ngayon ng kahihiyan sa mundo ng negosyo. Sa kabilang banda, napilitang bumalik si Doña Celia sa kanilang probinsya. Walang natirang yaman, baon sa utang, at kargado ang kahihiyang. Hindi na niya mabubura kailanman. Nakuha ko na ang hustisyang nararapat para sa akin. Nang sumunod na linggo, ganap na akong bumalik bilang CEO ng aming imperyo. Ipinakita ko sa buong board of directors ang husay na minsan kong itinago. Iniba ko ang direksyon ng ilan sa aming mga proyekto. Hindi na lamang kami nakatuon sa pagpapalaki ng tubo, kundi inilaan ko ang isang malaking pondo para sa isang layuning mas malapit sa aking puso, ang pagtulong sa mga kababaihan. Isang gabi, nagkaroon kami ng tahimik at pribadong hapunan ng aking amang si Don Mateo. Sa gitna ng aming pag-uusap, bahagyang yumuko si Papa. May mabigat na luha sa kanyang mga mata nang humingi siya ng tawad.
Patawad daw dahil hinayaan niya akong magdusa ng 14 na taon. Dahil hindi siya nang himasok nang makita niyang inaabuso ako ng pamilya ng asawa ko. Hinawakan ko ang kamay ni Papa at ngumiti ng totoo. Pinasalamatan ko siya. Kung iniligtas niya ako agad noong unang taon pa lamang ng aking pag-aasawa, hindi ko kailanman matututunan kung paano lumaban ng mag-isa. Hindi ko makikilala ang sarili kong lakas. Ang kalayaang ibinigay niya sa akin na magkamali ay ang mismong naghubog sa babaeng nakaharap niya ngayon. Kinabukasan, habang abala ako sa pagbabasa ng mga bagong proposal sa aking opisina, bumukas ang pinto. Pumasok si Attorney Rafael Cruz. Wala siyang dalang sandamakmak na dokumento ngayon o mga kasong kailangang lutasin. Sa halip, may hawak siyang isang maliit at eleganteng velvet na kahon. Naglakad siya patungo sa aking lamesa at tahimik na inilapag ito sa aking harapan. Dahan-dahan kong binuksan ang kahon. Wala itong lamang singsing ng pangako o anumang simbolo ng romantikong pagmamay-ari gaya ng inaasahan ng karamihan. Ang laman nito ay isang mamahaling fountain pen, yari sa makintab na itim na metal at ginto. Sa gilid nito ay may nakaukit na malinaw at magagandang letra. Mariela Valdez, CEO. Tiningnan ko si Rafael. Ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng purong paggalang sa kung ano ang kaya kong gawin bilang isang babae. Hindi lamang bilang isang potensyal na kapareha. Ito ang pinakamagandang regalong natanggap ko. Ang pagkilala sa aking sariling pagkakakilanlan at kapangyarihan. Tumayo ako mula sa aking silya at naglakad patungo sa malaking bintana ng aking opisina, kung saan kitang-kita ang malawak na syudad na minsan ay naging saksi sa aking pagiging mahina. Ngayon, ang buong syudad na ito ay parang naghihintay na lamang sa mga susunod kong utos. Tiningnan ko si Rafael at ngumiti ako. Ang puso ko ay handa na para sa mga bagong laban. Handa na ba ang mga kontrata para sa bagong foundation? Matapang kong tanong. Kasabay ng kanyang pagtango ay ang buong pusong pagtanggap ng syudad sa mga unang sinag ng bagong araw. Isang taon ang lumipas, ang malawak at pormal na bulwagan ay napuno ng mga kababaihang nagmula sa iba't ibang antas ng buhay. Mga inang inabandona, mga asawang sinaktan, at mga babaeng minsang naniwalang wala silang halaga dahil sa dikta ng lipunan. Ito ang araw ng pormal na pagbubukas ng Valdez Women's Empowerment Foundation. Sa gitna ng maliwanag na entablado, nakatayo ako hindi bilang isang biktima na humihingi ng awa, kundi bilang isang pinuno at boses para sa kanilang lahat. Tiningnan ko ang bawat mukha sa karamihan. Minsan, tinuruan tayo na ang sukatan ng pagiging mabuting babae ay ang kakayahan nating magtiis. Panimula ko. Ang boses ko ay kalmado, ngunit buong-buong umaalingaw-ngaw sa buong silid. Naniwala ako roon. Inubos ko ang sarili ko para sa isang pamilyang hindi naman pala ako gustong alagaan. Akala ko, kapag ibinigay ko ang lahat, mamahalin nila ako ng totoo. Ngunit gusto kong tandaan ninyo ito. Ang pag-ibig na hinihingi ang inyong dangal at pagkatao bilang kapalit ay hindi pag-ibig. Isa itong pagnanakaw. Habang nagsasalita ako, panandaliang sumagi sa isip ko ang alaala ni Gabriel, na ngayon ay nagbabayad na ng kanyang mga kasalanan sa loob ng malamig na selda, at si Doña Celia na namumuhay sa anino ng kahihiyan. Wala na akong naramdamang galit. Wala nang pait na bumabara sa aking lalamunan. Natutunan ko ng magpatawad, hindi upang bigyan sila ng katahimikan, kundi upang palayain ang sarili ko mula sa rehas ng nakaraan. Ang tunay na kapayapaan ay hindi ang paghihigante ng may ingay at pananakit, kundi ang pagpapatuloy sa buhay ng may rason, husay at dignidad. Nang magtapos ang aking talumpati, sinalubong ako ng masigabong pagtanggap at mga ngiti ng pag-asa mula sa mga manunood. Dahan-dahan akong bumaba ng entablado, ramdam ang gaan ng bawat hakbang. Sa paanan ng hagdan, nakatayo si Rafael. Pormal ang kanyang tindig gaya ng dati. Ngunit may maaliwalas at mainit na ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting alam kong inilaan lamang niya para sa akin. Walang halik na naganap, walang malalaking deklarasyon na kailangang patunayan sa mundo. Nang makalapit ako, tahimik niyang inilawit ang kanyang kamay.
Walang pag-aalinlangang iniabot ko ang aking palad at hinawakan niya ito ng mahigpit. Nagbibigay ng isang tahimik na pangako ng pagsuporta at paggalang. Magkasabay kaming humarap sa mga taong nagdiriwang. Tiningnan ko ang liwanag na nagmumula sa labas ng malalaking bintana ng bulwagan. Sa wakas, malinaw na sa akin ang pinakamahalagang aral na babaunin ko habang buhay. Ang kaligayahan ay hindi matatagpuan sa pagiging pinili ng isang lalaki. Ang tunay na kaligayahan at ang pinakamataas na uri ng tagumpay ay kapag naging sapat ang iyong tapang upang piliin mo ang iyong sarili.